Martial Pick, Kabanata 5573. Ang lahat ay tila hindi masyadong mainit. Ang 8th grade human race master na ito ay halatang nagulat na siya ay nagtagumpay sa kanyang unang strike. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay maaabala sa pagkamatay ng kanyang kasama, ngunit sa oras na ito, paano siya magiging magalang sa kanya? Natural, sasamantalahin niya ang kanyang kahinaan para patayin siya. Tinawag niya si Yang Kai. Patayin siya. Agad siyang sumugod patungo sa Territory Lord. Hindi siya kailangan ni Yang Kai para tawagan siya. Ang kanyang anyo ay kumikislap habang hinaharangan niya ang landas ng pag-urong ng Territory Lord. Sumayaw ang Asher Dragon Spear habang bumaril ito patungo sa Territory Lord. Kahit na ang kapangyarihan ng sibat ay hindi halata, ang lahat ng kapangyarihan ay nakatago sa loob. Ang una ay parang lobo habang ang huli ay parang tigre. Nasugatan na siya, kaya paano magiging katapat nila ang Territory Lord? Makalipas ang 10 paghinga, ang Asher Dragon Spear ay tumusok sa ulo ng Territory Lord at winakasan ang kanyang buhay. Sa maikling panahon lamang, 2 Territory Lord ang bumagsak. Ang gayong halatang kabuluhan ay hindi may tatago. Ang maingay na larangan ng digmaan ay biglang nagyelo saglit nang mamatay ang ikalawang Territory Lord. Maraming pares ng mga mata ang nakatingin sa lahat ng direksyon. Ang mga master ng 8th grade human race ay nagsusuot ng kagalakan, habang ang ekspresyon ng Territory Lord ay unti-unting naging nakakatakot. Yang Kai. Biglang umungal ang isa sa mga Territory Lord, at sa isang iglap, naunawaan ng lahat ng Territory Lord ang pagkakakilanlan ng pumatay. Ang Panginoon ng human race na nag-iisang sumugpo sa mga master ng Black Ink Clan sa Mysterious Nether Territory, ang tinawag ng Royal Lord, ang naging dahilan ng pag-iingat sa lahat ng Territory Lords. Narinig nilang lahat ang tungkol sa Mysterious Nether Territory. May nakiramay sa 6 arms, may natatakot sa kanya, at may namamaliit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nila siya personal na inawi, kaya sino ang nakakaalam kung gaano kalakas si Yang Kai? Sa kabutihang palad, 300 taon na ang nakalilipas, pagkatapos na magkasundo ang 2 race masters sa Mysterious Nether Territory, nawala si Yang Kai nang walang bakas. Ayon sa Black Ink Clan, si Yang Kai ay tila naglilinang sa pag-iisa. Ngunit makalipas ang 300 taon, nagpakita na talaga siya sa Twin Poles Territory. Sa sandaling lumitaw siya, pinatay niya ang 2 makapangyarihang innate Territory Lords. Ngayon, kahit na ang pinakamapanghamak na Territory Lord alam na ang mga chismis ay totoo. Hindi dahil sa walang Territory Lord na namatay sa labanan sa pagitan ng 2 lahi sa Twin Poles Territory, ngunit wala pang kaso kung saan ang 2 Territory Lord ay nahulog ng ganoon kabilis. Ang mga pamamaraan ng taong ito ay talagang hindi maarap. Mabilis na kumalat ang takot at takot. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang sibat at ngumisi, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw na parang kulog. Nakalabas ako sa pag-iisa, may nakamiss ba sa akin? Gusto kitang mamatay. Kudlit. Ang grupo ng mga Territory Lords ay nagsumpa sa kanilang mga puso. Anong ginagawa ng 6 arms na iyon? Siya ay lumabas sa pag-iisa at pinatay ang kanyang paraan, ngunit ang mahiwagang Nether Territory ay hindi nagpadala ng anumang balita. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Territory Lords ay hindi mapakali na sisihin ang 6 arms, dahil nang ang mga mata ni Yang Kai ay tumawid sa kawalan, lahat sila ay nakaramdam ng kaba, sa takot na sila ay ma-target. Agad na bumuti ang sitwasyon ng mga 8th grade master ng human race. Sa orihinal, dahil ang bilang ng mga 8th grade master ay mas mababa kaysa sa Territory Lords. Ngunit ngayon, bumagal na ang lahat ng open siba ng Territory Lords, dahil kailangan nilang mag-ingat laban kay Yang Kai, na nagpapahintulot sa kanila na makahinga ng maluwag. Maraming mga 8th grade master ang bumantong hininga sa kanilang mga puso. Mukhang hindi masyadong masigasig ang lahat. Kalimutan mo na ito, hindi kita pipilitin. Iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang sibat at nawala sa isang iglap. Naramdaman ng lahat ng kalapit na Territory Lords na tumindig ang kanilang mga balahibo. Wala sa kanila ang nakakita kung paano nawala si Yang Kai, ni hindi nila alam kung saan siya nanggaling. Talagang nakakatakot ang ganitong uri ng paghihintay. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa ng Territory Lords ay bantayan ang kanilang mga kaluluwa. Dahil alam nila na kapag umatake si Yang Kai, tiyak na gagamit siya ng secret technique na maaaring direktang umatake sa soul, na susundan ng marahas na pag-atake ng kidlat. Biglang, isang malungkot na hiyawan ang umalangaw mula sa isang tiyak na direksyon ng larangan ng digmaan. Tama, isa sa mga Territory Lord ang nataman. Ang soul-shattering spike ay napakalakas at kahit na gustong protektahan ng Territory Lords ang kanilang mga kaluluwa, mahihirapan silang harangan ito.
Sa karamihan, magagawa lang nilang pahinin ng bahagya ang kapangyarihan ng soul-shattering spike. Gayunpaman, sa napakadelikadong larangan ng digmaang ito, kapag nataman ang kaluluwa ng isang tao, mawawalan sila ng kalahati ng kanilang buhay. Ang mga territory lord na hindi pa nataman ay hindi napigil ang matuwa sa kanilang mga puso. Ang kaisipang ito ay nagpahiya sa kanila, ngunit wala silang magagawa. Ibinaling ang kanilang ulo patungo sa pinanggalingan ng hiyawan, nakita nilang lumitaw roon si Yang Kai na parang multo, na nakikipag-ugnayan sa 8th grade human race upang bambahin ang isang nasugatan na innate territory lord. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ng territory lord ng Twin Poles Territory ang nakakatakot na lakas ni Yang Kai. Ang layunin ng pagpatay na nasa loob ng sibat ay naging sanhi ng pagkabasag ng nakapalibot na espasyo. Gustong makatakas ng territory lord na tinutukan, ngunit na-distort ang espasyo doon, na naging sanhi ng pag-freeze ng kanyang katawan, kaya paano siya makakatakas? Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang territory lord ay tinusok ng mahabang sibat at ang kanyang katawan ay napuno ng itim na dugo. Kaagad pagkatapos, ang 8th grade human race cultivator na nakipag-away sa territory lord ay tumama gamit ang kanyang palad, na winasak ang territory lord. Anong klaseng taong napaka-brutal? Matapos tunay na masaksihan ang lakas ni Yang Kai, napagtanto ng territory lords na ang taong ito ay tila mas malakas pa kaysa sa mga sabi-sabi. Ang 8th grade human race cultivator ay mabilis na sumugod sa pinakamalapit na larangan ng digmaan upang tumulong, ngunit si Yang Kai ay nakatayo lang roon at nagbitaw ng ilang nakakatakot na salita. Sino ang susunod? Para siyang naglalaro ng kung ano-anong laro kung saan mamamatay ang sino mang ituro niya. Kahit sino man iyon, hindi maaaring sila iyon. Tatlong territory lord ang bumagsak sa napakaikling panahon, kaya kapag umatake si Yang Kai, tiyak na magtatagumpay siya. Sino ba naman ang gugustuhing patamaan niya? Ang mga territory lord na orihinal na nangunguna sa lahat ay sabay-sabay na umatras, habang hinabol sila ng mga Panginoon ng 8th grade. Matapos sugpuin ng mga territory lords sa loob ng napakaraming taon, sa wakas ay nakawala na sila at nakaramdam ng labis na kasiyahan, lahat sila ay hindi nagtitimpi, na naging sanhi ng walang tigil na pagreklamo ng mga territory lord. Habang ang mga territory lords ay nakakaramdam ng pagkabalisa, sa wakas ay may nagdusa. Ang pagbabago-bago ng soul power ay nawala sa isang iglap, na sinundan ng isang marahas na pagsabog ng enerhiya, at pagkatapos, ang territory lord ay nahulog. 3 beses na lang siya makakaatake, 3 beses na sapat na, wala na siyang lakas, huwag kang matakot sa kanya. Sa isa sa mga larangan ng digmaan, umungal ang isang matangkad na innate territory lord na may purple na buhok. Sa buong Twin Poles Territory, mayroong higit sa 100 territory lords na lumahok sa labanang ito, ngunit sa buong larangan ng digmaan, itong purple hair territory lord ay isa sa pinakamalakas. Sa katunayan, siya rin ang territory lord na namamahala sa Twin Poles Battlefield, ang kanyang katayuan ay katumbas ng 6 arms ng mysterious Nether Territory. Nang lumitaw si Yang Kai, naging mapagbantay siya, at hindi siya gumawa ng ingay. Pagkatapos lamang makumpirma na ginamit ni Yang Kai ang soul-shattering spike ng 3 beses ay tumawag siya. Dapat ay mayroong 3 territory lord na kailangang tiisin ang 3 divine soul na pag-atake, at sa sandaling mawala ni Yang Kai ang kanyang mahimalang kakayahan, magiging mas malakas lang siya ng kaunti sa 8th grade, kaya hindi siya masyadong matatakot ng territory lords. Nang marinig ang kanyang dagandong, sa wakas ay nag-react ang territory lords. Tama, nagamit na ni Yang Kai ang pamamaraang iyon ng 3 beses, ano ang dapat ikatakot? Agad namang tumalikod ang mga territory lords na orihinal na hinahabol para lumaban, ngayon naman ay ang 8th grade human race na ang nagreklamo. Masyado kang magsalita. Sa tapat ng purple hair territory lord, naglaslas si Xiang Shan gamit ang kanyang talam, na naging sanhi ng nakakasilaw na liwanag ng talam na pamunit sa kawalan. Si Xiang Shan ay namamahala sa Twin Poles Territory ng higit sa 100 taon at nakipaglaban sa purple hair territory lord na ito ng 12-dosenang beses. Ang kanilang mga lakas ay pantay-pantay at ni isa sa kanila ay walang magawa sa isa pa. Bagamat malakas ang kapangyarihan ng talam na ito, naiwasan ito ng kabilang partido sa oras. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang ekspresyon ng purple hair territory lord ay naging malamig habang ang isang matalim na aura ay nakalock sa kanya. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya na si Yang Kai, na 10,000 kilometro pa ang layo, ay biglang sumulpot sa tabi niya. Isang mahabang sibat ang tumusok sa kanya ng tahimik, na naging dahilan upang hindi siya makabantay. Ang purple hair territory lord ay likas na tumalon pabalik, ngunit sa sandaling ito, ang mga pagbabago ng soul power ay lumitaw, na ikinagulat niya.
Maaari pa bang gumamit ng ganoong paraan ang kabilang partido para masaktan ng husto ang kanyang kaluluwa? Impossible. Kudlit. Si Yang Kai mula sa Mysterious Nether Territory ay umatake ng higit sa 10 beses, ngunit sa bawat pagkakataon ay 3 beses lang niya nagagamit ang diskarteng ito. Makalipas ang 3 beses, wala na siyang lakas para lumaban, ngunit pagdating niya sa Twin Poles Territory, may nangyaring hindi inaasahan. Iyon ay, ang taong ito ay nilinang sa pag-iisa sa loob ng 300 taon, imposible para sa kanya na hindi gumawa ng anumang pag-unlad. 300 taon na ang nakalipas mula noong huli niyang ginamit ang pamamaraang ito, at ngayon ay malamang na magagamit niya ito ng 4 na beses, 5 beses, o higit pa. Nang maunawaan ang puntong ito, medyo naiinis ang Purple Hair Territory Lord. Kung alam niyang mangyayari ito, hinding-hindi niya maaakit ang atensyon ni Yang Kai. Ngunit sa katunayan, kahit na hindi niya maakit ang atensyon ni Yang Kai, binalak pa rin ni Yang Kai na ibigay sa kanya ang soul-shattering spike na ito. Ang labanan sa pagitan ni Xiang Shan at ng lalaking ito ay napakatindi, na nangangahulugan na ang status ng Purple Hair Territory Lord sa Twin Poles Territory ay halatang hindi mababa. Malaki ang posibilidad na siya ay nasa antas ng 6 arms. Ang pagpatay sa kanya ay tiyak na isang nakamamatay na dagok sa moral ng Black Ink Clan ng Twin Poles Territory. Natural, hindi makaligtaan ni Yang Kai ang ganoong halatang target. 300 taon na ang nakalilipas, 3 beses pa lang niyang nagamit ang soul-shattering spike sa maikling panahon, ngunit ngayong mas lumakas na ang kanyang soul, natural na madali para sa kanya na gamitin ito ng 4 na beses. Habang ang pagbabago-bago ng kanyang soul power ay mabilis na nagbabago, ang soul-shattering spike ay tahimik na bumaril at napunit ang Purple Hair Territory Lord's soul, na naging dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Ang kapangyarihan ng kanyang Black Ink strength ay marahas na nagiba-iba. Ang mahabang sibat ni Yang Kai ay dumaan sa kanyang mukha at tumagos sa kanyang laman, na naging sanhi ng pagsigaw ng Purple Hair Territory Lord upang maging mas miserable. Ang pag-atake ni Yang Kai ay hindi nagtagumpay, kaya't ang sibat sa kanyang kamay ay idiniin pababa na parang mahabang latigo at walang awa na hinampas ang mukha ng kabilang partido, na naging sanhi ng pagkahulog ng Purple Hair Territory Lord. Naglaslas din si Xiang Shan gamit ang kanyang saber. Sa sandaling iyon, hindi na siya mabilang na beses na naglaslas, at ang walang katapusang saber na ilaw ay tila namuo sa isang hala na ganap na bumabalot sa espasyo kung nasaan ang Purple Hair Territory Lord. Isa rin siyang karanasang manlalaban, kaya paano niya palalampasan ang magandang pagkakataon. Ang liwanag ng talam na pumuno sa kalangitan ay umatras, at nang mawala ang liwanag, nahayag ang awa ng Purple Hair Territory Lord. Ang kanyang napakalaking katawan ay natatakpan ng mga sugat ng napakalalim na maging ang kanyang mga buto ay makikita. Gayunpaman, hindi pa rin siya namatay at sa halip ay nagpadala ng makapal na alon ng Black Ink strength kay Yang Kai. Ang kanyang mga mata ay malinaw na puno ng pagnanais na mamatay kasama ang kanyang kaaway dahil siya ay malubhang nasugatan ng isang palihim na pag-atake. Sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ni Yang Kai at Xiang Shan, dalawang pinakamataas na master ng 8th grade, imposibleng mabuhay siya, kaya bago siya mamatay, kinailangan niyang kaladkarin ang isa sa kanila pababa kasama niya. Si Yang Kai ang kanyang layunin. Hanggat kaya niyang isama si Yang Kai, maging ang kamatayan ay sulit. Ang aura ng isang innate territory lord ay itinulak sa limitasyon, at ang kapangyarihan ng Black Ink blood at Black Ink strength ay pinalipad. Sa sandaling ito, ang Purple Hair Territory Lord ay parang isang sinaunang demon god, ang kanyang marangel na aura na naging sanhi ng pagbabago ng mukha ng universo. Martial Pick, Kabanata 5574. Ang matigas kong ulo. Mula nang bumalik mula sa Black Ink battlefield, nakipaglaban si Yang Kai sa maraming innate territory lords at napatay ang marami sa kanila. Ang impresyon na ibinigay sa kanya ng mga innate territory lord na ito ay na sila ay makapangyarihan, maingat, at natatakot sa kamatayan. Ang pinagkaiba lang nila ay ang kanilang tapang. Pero ngayon, may nakilala siyang isa. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, ang palay ay nagbubunga ng 100 uri ng tao. Tila ang mga innate territory lord ay hindi lahat ay duwag. Marahil ay may kinalaman ito sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ngunit alam ng Purple Hair Territory Lord na hindi siya makakaalis sa lugar na ito, kaya ang pressure mula sa desperadong sitwasyong ito ay nagpasigla sa kanyang fighting spirit. Itinaas ni Xiang Shan ang kanyang talon upang harangan ang pag-atake ng Purple Hair Territory Lord. Ang liwanag ng talon ay kumikislap ng husto habang ito ay tumatama sa kanya. Gayunpaman, hindi sinubukan ng kabilang partido na umiwas, na pinahintulutan ang malakas na puwersa na magdagdag ng higit pang mga sugat sa kanyang katawan habang sumusugod siya kay Yang Kai. Ang sumalubong sa kanya ay isang sibat.
Tumagilid ang ulo ng Purple Hair Territory Lord at natusok ang kanyang leeg, dahilan para bumukas ang sugat sa likod ng kanyang leeg at bumulwak ang itim na dugo na parang fountain. Umaasa sa kanyang tapang, sumugod siya kay Yang Kai. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang sibat ngunit hindi siya makagalaw. Sa ilang mga punto, nahawakan na ng kabilang partido ang katawan ng Asher Dragon Spear, ang kanyang malakas na lakas ay pumipigil sa sibat at nagpapatatag nito. Pumunta ka dito. Ang mukha ng Purple Hair Territory Lord ay napuno ng bangis at determinasyon habang iniunat niya ang kanyang kabilang kamay at humawak kay Yang Kai. Sa ilalim ng pag-ataking ito, nabasag ang walang laman sa paligid. Orihinal na gustong gamitin ni Yang Kai ang kanyang Space Principle para mag-teleport palayo, ngunit hindi niya inaasahan na na-target na siya ng kabilang partido. Matapos gamitin ang soul-shattering spike ng 4 na beses na sunod-sunod, nagsimulang sumakit ang ulo ni Yang Kai at medyo naging tamad ang kanyang pag-iisip. Habang nabasag ang kawalan, bahagyang nanigas ang kanyang anyo. Natigilan, hinawakan ng Purple Hair Territory Lord ang kanyang balikat. Habang lumalakas ang Black Ink Strength, damyugaw ng husto ang balikat ni Yang Kai habang ang kanyang matatalas na daliri ay tumusok sa kanyang laman. Kahit na ang mga kaliskis ng dragon na nakatago sa ilalim ng kanyang balat ay hindi nagawang labanan ang marahas na kapangyarihang ito. Naging matagumpay ang unang hakbang ng Purple Hair Territory Lord, at walang pag-aalinlangan, hinailan niya si Yang Kai sa harapan niya at agad na iniunat ang kanyang mga braso para hawakan siya ng mahigpit. Sa kanyang mukha na puno ng dugo, halos hindi makita ni Yang Kai ang orihinal na mukha ng Purple Hair Territory Lord. Nang iangat niya ang kanyang mga mata, ang tanging nakikita niya ay walang katapusang pagmamalabos at pagmamataas. Tingnan natin kung paano ka makakatakas ngayon. Ang Purple Hair Territory Lord ay ngumisi ng masama, ganap na hindi pinapansin ang patuloy na pag-atake ni Xiang Shan mula sa kanyang likuran habang bahagyang itinaas ang kanyang ulo, pagkatapos ay sa hindi maipaliwanag na bilis, sumugod siya pasulong. Headbutt. Sa isang malakas na putok, isang marahas na shockwave ang kumalat sa lahat ng direksyon mula sa dalawang figure na mahigpit na pinagdikit. Maging ang figure ni Xiang Shan ay medyo hindi matatag, kaya wala siyang pagpipilian kundi bawiin ang kanyang talon upang maiwasang aksidenteng masugatan si Yang Kai. Boom! 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 Ang Purple Hair Territory Lord ay patuloy na ginamit ang pamamaraang ito, ngunit walang ganoong bagay bilang pamamaraan, tanging isang determinadong kaisipan, gamit ang sariling buhay bilang batayan ng pamamaraang ito. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkibot ng mga talukap ng mata ng maraming Territory Lords at 8th Grade Masters. Wala pang nakakita sa Territory Lord na nagpakita ng ganitong kabangges. Nang ang kaluluwa ni Yang Kai ay itinulak sa limitasyon, naiwan siyang walang suporta, at napilitan din siyang tiisin ang gayong malupit na suntok. Mula nang sumulong sa 8th grade, hindi pa siya nakaranas ng ganoong pagkawala sa ilalim ng Territory Lord. Kahit na umiikot ang kanyang ulo, si Yang Kai ay puno pa rin ng puot. Hinawakan ni Yang Kai ang braso ng Purple Hair Territory Lord gamit ang pag-ikot ng kanyang palso, dahilan upang maging mabangis ang kanyang ekspresyon habang nakatitig sa kanya. Sinasamantala ang sandaling itinaas niya ang kanyang ulo, itinaas din ni Yang Kai ang kanyang ulo. Nagulat ang mga mata ng Purple Hair Territory Lord. Akala niya ay tuluyan nang nawalan ng kakayahang gumalaw si Yang Kai. Sa sumunod na sandali, isang mas marahas na banggaan ang naganap. Si Xiang Shan, na gumagala-gala at naghihintay ng pagkakataong umatake, ay biglang nakaramdam ng napakarahas na puwersa na dumampi sa kanya, na pinilit siyang umatras. Pagtingin niya sa itaas ay namula ang mukha niya. Siguradong baliw ang lalaking ito. Ang headbutt ng isang nangungunang master ay hindi kapani-pani walang malakas, at ngayon na ang magkabilang panig ay umaatake sa isa't isa gamit ang kanilang mga ulo, ang epekto ay hindi maisip. Halos marinig ni Xiang Shan ang tunog ng mga buto. Boom boom boom. Pagkatapos ng ilan pang banggaan, ang espasyo kung saan nakatayo ang Purple Hair Territory Lord at Yang Kai, ito man ay ang punit-punit na laman, sirang mga paa, o ang drifting Black Ink Cloud at Black Ink Strength, ito ay ganap na ni-disperse ng shockwave. Sa bawat pagbangga ng headbutt, para itong dalawang universe world na nagbabanggaan, na lumilikha ng napakalaking epekto. Pagkaraan ng ilang sandali, parehong si Yang Kai at ang Purple Hair Territory Lord ay nakakita ng mga bituin at nakakita ng dugo sa kanilang mga mukha, kaya mas nakakatakot ang mga ito. Gayunpaman, lubos na naramdaman ni Yang Kai na hangin na ang pagkakahawak sa kanya ng Purple Hair Territory Lord, kaya tiyak na hinigpitan niya ang pagkakahawak sa braso ng kanyang kalaban. Ang mga mata ng Purple Hair Territory Lord ay nanginginig ng husto, ang dati niyang determinasyon ay naging gulat at hindi makapaniwala.
Napilitan siya sa ganoong desperado na sitwasyon, kaya bakit ang human race na ito na 8th grade ay mas magiting kaysa sa kanya? Ang isa pang headbot ay lumipad patungo sa kanya at ang tunog ng pag-crack ng kanyang bungo ay malinaw na naririnig habang ang mga braso ng Purple Hair Territory Lord ay nagsimulang hangina. Mabangis na sinabi ni Yang Kai. Kayong mga bastos, hindi ninyo malalaman kung ano ang kapangyarihan ng guardianship. Ito ang 3,000 mundo, ang territory ng human race, isa sa huling linya ng depensa ng human race, at higit pa doon ay ang pundasyon ng human race. Lahat ng mga sundalo ng human race na nakipaglaban sa Black Ink Clan dito ay nagpoprotekta sa iba. Kung ikukumpara sa mga masasamang mananakop, ang human race ay walang kakayahang umatras. Kung ang kalaban ay brutal, maaari lamang silang maging mas brutal. Muli, bumagsak ang ulo ng Purple Hair Territory Lord at namuti ang kanyang mga mata. Ang kanyang malakas na aura ay mabilis na hangina tulad ng isang impes na lobo. Biglang nabawasan ang interes ni Yang Kai habang mahina niyang sinabi. Mukhang hindi kasing tigas ng ulo ko. Ang panghuling headbutt ay dumurog sa ulo ng Purple Hair Territory Lord, na lumipad sa kanyang walang ulo na bangkay sa malayo. Si Yang Kai ay tumayong mag-isa, ang sakit mula sa kanyang pisikal na katawan at soul ay halos mabaliw sa kanya, ngunit ang kanyang mamamatay tao na aura at mamamatay tao na layunin ay hindi nawala sa pagkamatay ng kanyang kaaway, sa halip ay naging mas malakas. Roar! Habang umaalingaw-ngaw ang isang malakas na dragon roar, isang gininto ang liwanag ang sumabog mula sa kawalan, na sinamahan ng sunod-sunod na mga tunog ng kaluskos, at isang napakalaking nilalang na mahigit 7,000 zang ang haba ay biglang lumitaw. Patayin ang kalaban. Ang Ancient Dragon ay umungal habang ito ay tumalikod at umaakyat patungo sa pinakapunong lugar ng Black Ink Clan. Saan man ito dumaan, naalis ang kawalan. Patayin ang kalaban. Ang mga dagandong ng galit ay tumaas at bumagsak mula sa lahat ng direksyon sa Twin Poles Territory. Sa pagbagsak ng Purple Hair Territory Lord at sa paglitaw ng Golden Ancient Dragon, ang hukbo ng human race ng Twin Poles Territory, na napigilan ng daan-daang taon, ay parang isang mabangis na hayop na sumusugod sa mga kaaway nito. Sa isang kisap mata, ang hukbo ng Black Ink Clan ay ganap na natalo. Sa maikling panahon, ang pagkamatay ng 5 Territory Lords ay naging sanhi ng pagkataranta ng iba pang Territory Lords at sa wakas ay naranasan ang takot sa Territory Lords ng Mysterious Nether Territory. Kung ang pagkamatay ng unang 4 na Territory Lords ay nagdulot sa kanila ng matinding takot, kung gayon ang pagkamatay ng ika-5 Purple Hair Territory Lord ay ganap na nawasak ang kanilang kalooban na lumaban. Sinasabing 3 beses lang niya magagamit ang kanyang soul power, at pagkatapos ng 3 beses, hindi na makakalaban si Yang Kai. Puro kalokohan lang. Ang Purple Hair Territory Lord ay patay na, at si Yang Kai ay nagbagong anyo bilang 7,000 Zanglong Ancient Dragon habang hinahabol niya sila, ang kanyang napakalaking lakas ay naging sanhi ng panginginig ng buong Twin Poles Territory. Sa oras na ito, walang gustong makipag-away sa kanya ng direkta. Sa sandaling itutok ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa kanila, walang Territory Lord ang magkakaroon ng kumpiyansa na makatakas. Tumakbo ng mabilis hanggat kaya mo. Kudlit. Sa Mysterious Nether Territory, si Yang Kai ay umatake ng higit sa 10 beses na sunod-sunod, na gumugol ng 30 taon upang talunin ang Territory Lords. Gayunpaman, sa Twin Poles Territory na ito, kasama ang natitirang lakas ng 300 taon na ang nakalipas, ang backbone ng Black Ink Clan ng Twin Poles Territory ay nabali. Makalipas ang kalahating araw, inalis ng human race ang kanilang mga tropa at silang lahat ay napuno ng saya, pakiramdam na parang lahat ng hinaing na tiniis nila sa daan-daang taon ay natangay ngayon. Sa iba't ibang mga kampo, ang mga kawal ng human race ay lahat ngumingiti mula tenga hanggang tenga na para bang ito ay isang uri ng pagdiriwang. Ang pagpatay sa 5 Territory Lords ay hindi isang malaking bagay. Gayunpaman, sa kasunod na pagtugis, ang pangunahing hukbo ng Black Ink Clan ay pinutol ng hindi bababa sa 1,000,000 tao, isang maluwalhating tagumpay. Ang lahat ng ito ay dala lamang ni Yang Kai. Ang mga sundalo ay nag-imbentaryo ng kanilang mga natamo, ngunit ang pinakamalaking contributor, si Yang Kai, ay nawala sa isang punto. Lahat sila ay lihim na nahulaan na dapat siyang magpagaling. Kung tutusin, sa labanang ito, tila nagkaroon siya ng matinding pinsala. Hindi lamang si Yang Kai ang nasugatan, siya ay malubhang nasugatan. Isinasantabi ang mga epekto ng paggamit ng soul-shattering spike ng 4 na beses na sunod-sunod, ang labanan sa Purple Hair Territory Lord ay halos magbuwis ng kanyang buhay. Kahit na mayroon siyang Dragon Vein body at malakas na pangangatawan, sapat pa rin ang close-range na headbutt na ito para basagin ang kanyang bungo. Ang ganitong mga pinsala ay aabutin ng hindi bababa sa ilang taon bago mabawi.
Gayunpaman, pagkatapos ng labanang ito, marami na siyang natamo. Noong nakaraan, noong ginamit niya ang soul-shattering spike para patayin ang isang territory lord, isa-isa niyang pinatay ang mga ito, dahilan upang maliitin niya ang mga innate territory lord at lihim na naramdaman na ang mga taong ito ay walang iba kundi ito. Pero ngayon, na-realize niya na masyado pala siyang mayabang. Hindi madaling pakitunguhan ang innate territory lord. Dahil lamang sa kanyang mapanlinlang na pamamaraan at sa kanyang reputasyon kaya natakot sa kanya ang mga territory lords na nakakita sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na madaling patayin ang napakarami sa kanila. Gayunpaman, kung ang bawat territory lord ay handang ipagsapalaran ang kanilang buhay tulad ng Purple Hair Territory Lord, ito ay medyo magulo. Una nang kinuha ng Purple Hair Territory Lord ang isa sa kanyang soul-shattering spike, at pagkatapos ay sama-sama siyang inatake ni Yang Shan at Yang Kai, ngunit matapang pa rin siya gaya ng dati. Kung siya ay nasa kanyang tuktok, si Yang Kai ay maaaring hindi ang kanyang kalaban kung wala ang soul-shattering spike. Kung tutusin, isa siyang innate territory lord, mas malakas kaysa sa promoted territory lord na iyon. Lihim na nagalak si Yang Kai. Sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay hindi maaaring mapromote sa isang royal lord, kung hindi, kung sila ay mapopromote sa isang royal lord, magiging mahirap para sa human race na harapin. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, hindi na kailangang maliitin ang kanyang sarili. At least, napakaraming territory lords ang namatay sa kanyang mga kamay. Hindi pa banggitin, kamakailan lamang ay nakalusot siya sa 8th grade at hindi pa naaabot ang rurok. Kapag nilinang niya ang tuktok ng 8th grade isang araw, magagawa niyang lingunin ang mga innate territory lord na ito, at marahil ay hanggang doon na lang. Martial Pick, Kabanata 5575. Magkasamang nagbibigay ng presyon. Bumalik sa Black Ink Battlefield, siya at si Bai Yi ay nagtulungan upang patayin ang isang matinding nasugatan at Chasing Wind Territory Lord at muntik nang mawalan ng buhay. Ngayon, mahigit 100 Territory Lord ang namatay sa kanyang mga kamay, at personal pa niyang pinatay ang isa sa Royal Lord. Bagamat medyo kakaiba ang pagpatay, isa pa rin itong pagpatay. Kung makapangyarihan ang Black Ink Clan, unti-unti siyang lalakas. Isang araw, ang makapangyarihang innate territory lord na ito ay dudurugin niya hanggang sa mamatay. Nagtiwala si Yang Kai. Pinakalma ang kanyang isip, tahimik siyang nagsimulang gumaling. Si Yang Kai ng Mysterious Nether Territory ay biglang lumitaw sa Twin Poles Territory at napatay ang 5 sa Territory Lords sa isang labanan. Maging ang Purple Hair Territory Lord ay bumagsak, na naging dahilan upang ang hukbo ng Black Ink Clan ng Twin Poles Territory ay marautang at ang lahat ng mga pakinabang na kanilang naipon sa daan-daang taon ay natalo. Nang kumalat ang balitang ito, marami sa mga master ng Black Ink Clan sa Great Territory Battlefield ang nagulat. Hindi lamang sila nabigla sa lakas ng killing god ng human race, ngunit nag-iingat din sila sa kanya kung ano ang gusto niya. Dahil ang taong ito ay nakatalaga sa Mysterious Nether Territory, dapat ay nanatili siya sa Mysterious Nether Territory pansamantala. Para sa kanya na biglang pumunta sa Twin Poles Territory at magsimula ng patayan ay sadyang hindi makatwiran. Bago ito, nawala si Yang Kai sa loob ng halos 300 taon. Ang 300 taon ay hindi mahaba o maikli. Gayunpaman, sapat na iyon para pahinay ng bangis na binuo niya sa paglipas ng mga taon, ngunit nagagawa pa rin niyang yugyugan ang mundo sa sandaling lumitaw siya. Kung ikukumpara sa gulat na naramdaman nila nang matanggap nila ang balitang ito, mas natakot ang mga amo ng Black Ink Clan. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang human race's killing god sa Twin Poles Territory, ngunit paano ang susunod na pagkakataon? Lilito ba ito sa Wolffang Territory, Soul-Stirring Territory, o sa ibang Great Territory? Isang magnanakaw lamang sa loob ng 1,000 araw ang makakapag-ingat laban sa isang magnanakaw sa loob ng 1,000 araw. Kung tatakbo ang gayong tao, magiging malaking banta ito sa mga master ng Black Ink Clan. Sino ang makakasiguro na hindi siya biglang lilito habang nakikipaglaban sa mga masters ng human race? Sa ngayon, nakakaisip lang sila ng paraan para higpitin ang mga galaw niya. Bilang resulta, itinoon ng lahat ng mga master ng Black Ink Clan ang kanilang atensyon sa Mysterious Nether Territory. Si Yang Kai ay tumalon mula sa Mysterious Nether Territory, kaya ang bagay na ito ay natural na nangangailangan ng Territory Lords ng Mysterious Nether Territory upang mahawakan. 300 taon na ang nakalilipas, ang human race at ang mga upper echelon ng Black Ink Clan ay napagkasunduan na ang 8th grade o ang Territory Lord ay hindi makikialam sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Ang human race ay nagtatag ng 10 base sa buong Mysterious Nether Territory para sa mga sundalo ng human race upang pagalingin ang kanilang mga sarili. Katulad nito,
ang Black Ink Clan ay nagtatag din ng kanilang sariling mga base, ngunit bawat isa sa mga base ng human race ay may 2 o 3 bantay ng 8th grade. Sa kaso ng mga emerhensya, ang mga base ng Black Ink Clan ay walang mga territory lords. Hindi sila nang ahas. Kahit na 2 o 3 territory lords ang nagtipon-tipon, walang katiwasayan para sa kanila, kaya bakit sila magsasama-sama? Dahil dito, ang mga innate territory lords ay lahat ay natipon sa universe world kung saan matatagpuan ang kanilang pangunahing kampo, halinman upang pagalingin ang kanilang mga sugat o upang subaybayan ang sitwasyon. Sa nakalipas na ilang taon, ang human race ay lubusang nakakalat sa mga puwersa ng Mysterious Nether Army. Sila ay karaniwang nasa isang maliit na grupo, marahil sa 3 o 5 bawat grupo. Sa larangang ito, nagtutulungan silang labanan ang Black Ink Clan. Ginamit ng Black Ink Clan ang parehong paraan upang tumugon. Ang magkabilang panig ay naglulunsad ng mga palihim na pag-atake laban sa isa't isa sa Great Territory na ito, na nagdulot ng hindi mabilang na mga labanan na sumiklab. Parami ng parami ang sangkatauhan na bumuhos sa Mysterious Nether Territory mula sa likuran. Ito ay dahil ang territory battlefield na ito ay mas ligtas kaysa sa iba pang territory battlefields. Kung walang malaking hukbo, maipapakita ng mga cultivator ang kanilang mga pakinabang. Pagkatapos ng 300 taon ng pagsasanay, ang mga resulta ay ipinakita. Marami sa mga nakababatang henerasyon ang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili, at mayroon ding ilang lumang 6th grade at 7th grade na parang isda sa tubig, na patuloy na pinapabuti ang kanilang sarili. Marami ring pagkalugi, ngunit hindi ito maiiwasan. Dahil kailangan nilang sanayin ang kanilang mga tropa, natural na imposibleng maging maayos ang lahat, ngunit lahat ng pagkatalo ay katanggap-tanggap. Parami ng parami sa mga upper echelon ng human race ang nakakita ng mga benepisyo ng training ground ng Mysterious Nether Territory, at ang magagandang seedlings na dating itinago ng Cave Heaven Paradise ay nagsimula ring itapon sa Mysterious Nether Battlefield, na nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng pagkakataon na labanan ang Black Ink Clan at maranasan ang lagim ng buhay at kamatayan. Sa pangkalahatan, ang Mysterious Nether Territory ay patuloy na nakikipaglaban, ngunit ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng magkabilang panig. Ang Territory Lords sa Mysterious Nether Territory ay nagkaroon din ng pambihirang ilang daang taon ng kapayapaan, kaya hindi nila kailangang mag-alala na tambangan sila ni Yang Kai. Gayunpaman, ang komportableng pakiramdam na ito ay nasira kamakailan. Sa Twin Poles Territory bilang pinuno, ang ilang dosenang Territory Lords mula sa Great Territory Battlefield ay sama-samang nagdiin sa Mysterious Nether Territory na harapin si Yang Kai. Mysterious Nether Territory, ang pangunahing kampo ng Black Ink Clan. Sa loob ng meeting hall, maraming Territory Lords ang nagtipon. Medyo tahimik ang kapaligiran. Umupo si Six Arms sa yulunan ng mesa at tumingin sa paligid bago nagtanong. Sabihin mo sa akin, paano natin haharapin ang bagay na ito? Walang nagsalita. Bahagyang lumubog ang ekspresyon ng Six Arms. Ano, tahimik ba kayong lahat? Kahit na lahat ng tao dito ay isang innate territory lord, siya pa rin ang namamahala at siya rin ang pinakamalakas. Ang ibang mga territory lords ay medyo nag-iingat sa kanya. Ang isa sa mga territory lords ay agad na nagsabi, Sir Six Arms, ang usaping ito ay hindi madaling harapin. Nakipagkasundo tayo kay Yang Kai noon ang 8th grade at Territory Lord ng Mysterious Nether Territory na iyon ay hindi pinahihintulutang manghimasok sa digmaan. Ngayong hindi niya sinira ang kasunduang ito, ano ang magagawa natin? Isa sa mga Territory Lords ang sumigaw. Tama, sa nakalipas na 300 taon, ang human race 8th grade ay walang aksyon, kaya tinupad natin ang ating kasunduan. Kung kikilos tayo ng padalos-delos, gagawa lang tayo ng paghihiganti ni Yang Kai. Isang malamig na singhot ang umalangaw-ngaw. Hindi ba't ang mga hanggal na iyon mula sa ibang great territory ay nag-iisip ng parehong bagay? Kung kikilos tayo, mapipigilan natin si Yang Kai. Sa ganitong paraan, makakapagpahinga sila ng maluwag habang naghihirap tayo. They're quite scheming, how laughable. Isang bagay kung takot sila sa kamatayan, pero gusto talaga nilang mamatay tayo. Sir Six Arms, hindi ka dapat pumayag sa bagay na ito. Kung may nangyaring hindi inaasahan sa Mysterious Nether Territory, natatakot akong maulit ang nangyari 300 taon na ang nakakaraan. Sa wakas ay ibinuka ng grupo ng mga Territory Lords ang kanilang mga bibig at nagsimulang sumigaw, minumura ang mga innate Territory Lords ng ibang Great Territory para sa kanilang pagiging makasarili. Paanong hindi niya malalaman ang intensyon ng Territory Lords sa ilalim ng kanyang utos? Natakot sila na magalit sila kay Yang Kai at mapatay niya. Kahit nagalit siya sa Territory Lords na ito dahil sa pagiging duwag niya, hindi niya sila masisisi.
Hindi pa banggitin ang mga territory lords na ito, kahit si Six Arms mismo ay natatakot kay Yang Kai. 300 taon na ang nakalilipas, maaaring nagtiwala siya na kahit na tinambangan siya ni Yang Kai, makakatakas siya, ngunit ngayong nalaman na niya mula sa Twin Poles Territory ang tungkol sa Purple Hair Territory Lord, ang kanyang kumpiyansa ay nabasag. Ang Purple Hair Territory Lord ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, at maging ang Purple Hair Territory Lord ay pinatay ni Yang Kai. Sinabi na sa labanang iyon, si Yang Kai ay sobrang brutal, pinatay ang kanyang kalaban gamit ang isang headbutt. Ang pag-iisip pa lang ay kinikilig na ang isa. Sa puso niya, lihim siyang naiinis. Hindi talaga alam ng ibang territory lords ng ibang great territory kung ano ang sinasabi nila. Nais nilang ang territory lords ng Mysterious Nether Territory ay gumawa ng gulo at gamitin ang pagkakataong ito para pigilan si Yang Kai, ngunit kung talagang gagawin nila ito, paano magkakaroon ng magandang buhay ang Mysterious Nether Territory? Nagkagulo pa rin ang territory lords sa ilalim niya, bawat isa sa kanila ay nag-aalok ng kani-kanilang opinyon. Bahagyang itinaas ng Six Arms ang kanyang kamay at lumingon kay Monaye. Monaye, ano sa tingin mo? Sa mga territory lords, ang mga iniisip ni Monaye ay medyo maislan. Bagamat ang usapin ng Yearning Territory ay nag-iwan sa kanya sa isang miserableng estado, hindi masisisi si Monaye para dito. Sa katunayan, kahit hanggang ngayon, hindi pa rin naiisip ng Black Ink Clan kung paano nakatakas si Yang Kai ng ganap na nasildang Territory Gate. Nakuha pa niya ang isang malaking bilang ng mga cultivator ng sangkatauhan. Ito ay isang misteryo lamang. Hindi pa nagsasalita si Monaye hanggang sa tinawag siya ng Six Arms. Sir Six Arms, naisip mo na ba kung bakit biglang pumunta si Yang Kai sa Twin Poles Territory para magsimula ng massacre pagkatapos ng 300 taon ng liblib na paglilinang? Bahagyang sumimangot si Six Arms at sinabing, sa lahat ng Great Territory battlefields, ang human race sa Twin Poles Territory ang nasa pinakamahirap na posisyon. Nabalitaan ko na si Siang Shan ay nakaistasyon doon sa loob ng 100 taon, at hindi magtatagal bago tuluyang matalo ang sangkatauhan sa Twin Poles Territory. Bahagyang tumango si Monaye. Ito dapat ang isa sa mga dahilan. May iba pa bang dahilan? Umiling si Monaye at sinabing, hindi ko alam. Ang alam ko lang ay nagkataon lang dapat ang mga aksyon ni Yang Kai sa Twin Poles Territory. Kung sinadya ni Yang Kai na pag-aanan ang sitwasyon ng sangkatauhan sa Twin Poles Territory, hindi na sana siya maghihintay hanggang ngayon. Hindi ba't sinabi mo na naglilinang siya sa pag-iisa? Hindi imposible para sa human race na linangin sa pag-iisa. Sa kabilang banda, ang sitwasyon ng human race sa Twin Poles Territory ay araw-araw na bumababa, kaya tiyak na humingi sila ng tulong sa paglipas ng mga taon. Kung natanggap ni Yang Kai ang balita, matagal na sana siyang kumilos, ngunit nagpunta lang siya sa Twin Poles Territory hindi pa nagtagal. Saglit na nag-isip si Six Arms at sumang-ayon sa sinabi ni Monaye, ngunit hindi niya pa rin maintindihan. Pero ano ang kinalaman nito sa nangyari ngayon? Ito ay isang malaking bagay. Sabi ni Monaye nang may kumpiyansa. Ang kailangan nating maunawaan ay ang mga intensyon ni Yang Kai, o sa halip, ang mga intensyon ng human race. Ang grupo ng mga territory lords ay nakinig sa kalituhan. Bahagyang ngumiti si Monaye. 300 taon na ang nakalilipas, ang Yang Kai na iyon kasama ang kanyang napakalaking kapangyarihan ay biglang dumating dito mag-isa, na gustong makipag-ayos ng kapayapaan sa atin. Ang bagay na ito ay natural na lubos na kapakipakinabang sa ating Black Ink Clan, ngunit anong mga benepisyo ang may dudulot nito sa human race? Naaalala mo ba ang sinabi niya noong mga oras na iyon? Maraming territory lords ang nagsuot ng maalalahaning ekspresyon. Sinabi ng isa sa mga territory lords. Noong araw na iyon, sinabi niyang nag-aalala siya sa mga sundalo ng human race dahil ang resulta ng labanan sa pagitan ng territory lord at ng 8th grade ay nagdulot ng maraming hindi kinakailangang casualty. Bukod dito, ang aming Black Ink Clan ay may mas maraming territory lords kaysa sa 8th grade human race. Maraming beses, walang territory lords na nasangkot sa 8th grade human race, na nagpapahintulot sa atin na patayin ang kaaway ng walang kabuluhan. Tumango si Monaye. Oo, iyon ang sinabi niya. Maaaring ito ay isang bitag. Bumagsak ang ekspresyon ng Six Arms. Hindi. Sagot ni Monaye. Sa nakalipas na 300 taon, pinagmamasdan ko ang sitwasyon sa Mysterious Nether Territory at natuklasan na bagaman totoo ang dahilan na ibinigay sa atin ni Yang Kai noong araw na iyon, hindi ito sapat na komprehensibo. Sa nakalipas na 300 taon, tumaas ang bilang ng sangkatauhan sa Mysterious Nether Territory, lalo na ang mga nasa itaas ng 5th Grade Heaven Opening Realm.
Mayroong kahit ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na hindi ko pa nakikita. Sa mga tuntunin ng lakas, ang mga Heaven Opening Realm Masters na ito ay hindi masyadong malakas sa lahi ng mga tao ng parehong antas, at hindi rin malalim ang kanilang pundasyon. Mukhang kamakailan lang ay nakalusot sila sa Heaven Opening Realm. Sumimangot si Six Arms. Ano ngayon? Napangiti si Mona Ye at umiling, hindi na kumikibo sa paligid, direktang sinabi. Yung Yang Kai, ang pangunahing dahilan kung bakit niya gustong makipag-ayos sa kasunduan sa kapayapaan sa atin ay upang sanayin ang mga sundalo ng human race. Marshall Pick, Kabanata 5576. Lumabas. Pagsasanay sa mga sundalo. Maraming territory lords ang sumimangot. Anong uri ng mga sundalo ang kanilang sinasanay? Ilang territory lords ang tila nawala sa pag-iisip. Si Six Arms ay isa sa mga tila nawala sa pag-iisip. Ibig mong sabihin, sinabi ni Mona Ye. Bagaman ang lahat ay nakatalaga sa mysterious Nether Territory sa loob ng maraming taon, dapat ay narinig mo na ang tungkol sa Star Boundary at World Tree, tama ba? Tumango ang Territory Lords. Kahit na ang mga Territory Lord na ito ay hindi pa umalis sa mysterious Nether Territory dati, mayroon pa rin silang ilang channel ng impormasyon na pagmamayari nila. Sa paglipas ng mga taon, maraming human race hunters ang naging Black Ink Disciples, at sa tulong ng mga Black Ink Disciples na ito, ang Black Ink Clan ay nakakuha ng maraming impormasyon tungkol sa human race. Ang World Tree sa Star Boundary, ito ang mga pinakakaraniwang terminong binanggit sa lahat ng impormasyong nakuha nila. Sinasabi na ang World Tree ay nagtataglay ng isang napakahiwagang kapangyarihan na maaaring magsilang ng maraming mga henyo sa Star Boundary, na marami sa kanila ay direktang umabot sa 6th grade o 7th grade Heaven Opening Realm. Sinabi ni Mona Ye, ang 6th grade o 7th grade Heaven Opening Realm Masters na ipinanganak sa Star Boundary ay maaaring hindi karapat-dapat sa iyong pansin, ngunit sila ay lalago. Ang 6th grade ay makararating sa 8th grade, habang ang 7th grade ay sa kalaunan ay makakarating 9th grade. Sa oras na iyon, kahit tayong mga Territory Lord ay hindi natin kayang maliitin ang mga ito. Gayunpaman, ang paglago ng human race ay mas mahirap at matagal kaysa sa Black Ink Clan. Kung sila ay bulag na naglilinang sa likod ng mga saradong pinto, maaaring hindi nila matugunan ang mga inaasahan. Dahil dito, ang mga tinatawag na mga henyo na ito na inaasam ng human race ay mga ngailangan ng puwang upang lumago sa labanan. Ang isa sa mga Territory Lords ay malabo na naunawaan. Ibig bang sabihin ni Sir Mona Ye na ang mysterious Nether Territory ay ang espasyo para sa human race? Tumango si Mona Ye. Ang Yang Kai na iyon ay dumating sa amin 300 taon na ang nakakaraan upang makipag-ayos ng isang kasunduan. Dahil dito, ang mga henyo na inaasam ng human race ay nangangailangan ng medyo ligtas na lugar, kaya pumunta siya sa amin upang makipag-ayos ng kapayapaan at paghigpitin ang aming mga aksyon. Ang isa sa mga Territory Lords ay agad na sumigaw ng galit. Ang human race ay tunay na taksil. Bahagyang tumawa si Mona Ye. Hindi pa banggitin na itinago ni Yang Kai ang dahilan na ito noon, kahit na sabihin niya sa kanila, ang Territory Lord ng mysterious Nether Territory ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na tumanggi. Ang mga taong ito, ang Territory Lords, ay tunay na natakot sa kanya. Sa medyo ligtas na espasyo para makipaglaban, ang mga henyo na hindi pa lumitaw sa larangan ng digmaan noong nakaraan ay magtitipon sa mysterious Nether Territory. Kung gayon ang ibig sabihin ba ni Sir Mona Ye ay dapat na muling simulan ng mysterious Nether Territory ang digmaan? Tanong ng isang Territory Lord. Dahan-daang umiling si Mona Ye. Hindi na kailangan iyon. Sinasanay ng human race ang kanilang mga tropa, kaya bakit hindi magagamit ng aking Black Ink Clan ang pagkakataong ito para sanayin ang ating mga tropa? Maaaring hindi mo napansin, ngunit dapat mapansin ni Sir Six Arms na sa nakalipas na 300 taon, ang ating Black Ink Clan ay nakagawa ng maraming tagumpay. Bagamat wala siyang sinabi, mukhang walang masyadong pakialam ang Six Arms tungkol dito, ngunit pagkatapos na ipaalala sa kanya, sa wakas ay naunawaan ng Six Arms. Nitong mga nakaraang taon, tumaas nga ang bilang ng mga bagong feudal lord. 300 taon na lang ang lumipas, kung mas matagal, mas halata ang epekto. Ngumiti si Mona Ye at sinabing, kaya, pagdating sa pagsasanay sa mga sundalo, kailangan sila ng human race, at gayon din ang aking Black Ink Clan. Sa napakaraming innate Territory Lords tulad ko, isang araw, maraming bagong 8th grade at 9th grade Master ang lalabas sa panig ng human race balang araw. Kung walang bagong Royal Lord, aasa ba tayo sa ating sarili para harapin ang 9th grade na iyon? Dahil dito, hindi dapat masira ang balanse ng mysterious Nether Territory.
Hindi lamang tayo ng Territory Lord ang hindi maaaring manguna, ngunit kailangan din naming panatilihin ang kasunduan sa sangkatauhan. Maraming Territory Lords ang tumanggo bilang pagsang-ayon. Hindi naman bobo ang Territory Lords, sadyang wala silang masyadong alam sa sitwasyon ng human race, kaya maraming bagay ang hindi nila mahuhusgahan. Nitong mga nakaraang taon, si Mona Ye ay nangongolekta ng katalinuhan mula sa iba't ibang aspeto, lalo na mula sa human race Black Ink Disciples, kaya natural na mas matalino siya kaysa sa iba pang Territory Lords. Nagtanong si Six Arms. Tulad ng sinabi mo, ano ang layunin ni Yang Kai sa pagkakataong ito? Matapos ibahin ang usapan, ngumiti si Mona Ye at sinabing, bago nakipagkasundo sa atin si Yang Kai, pinatay din niya ang lahat. Ano sa palagay ni Sir Six Arms ang kanyang layunin? Ang biglaang paglitaw ni Yang Kai sa Twin Poles Territory sa pagkakataong ito ay medyo katulad ng mga pangyayari sa nakaraan. Nagliwanag ang mga mata ng Six Arms. Gusto niyang gawing pangalawang Mysterious Nether Territory ang Twin Poles Territory. Tumanggo si Mona Ye. Hindi na sapat ang One Mysterious Nether Territory para matugunan ang mga pangangailangan ng hukbo ng human race. Hindi lang ang human race, kundi pati na rin ang Black Ink clan natin. Sa pagdagsa ng isang malaking bilang ng mga cultivator ng human race, ang kasalukuyang Mysterious Nether Territory ay medyo namamaga. Hindi lang kailangan ng human race ang pangalawang Mysterious Nether Territory, kundi pati na rin ang pangatlo at pang-apat. Kaya ganyan yan. Tumawa ng malakas si Six Arms. Noong una, ang panggigipit mula sa ibang Territory Lords ay nagpahirap sa kanya, ngunit ngayon ay tila hindi na ito isang mahirap na bagay. Hanggat kumakalat ang balita tungkol sa bagay na ito, ang Territory Lords ng iba pang Territory Battlefields ay hindi magkakaroon ng oras para kondenahin siya dahil sa hindi niya pagkilos. Sila ay malamang nasabik na makipag-ayos sa 8th grade human race. Sa kanyang kagalakan, ganap na nagbago ang kanyang impresyon kay Mona Ye. Sa nakalipas na ilang taon na si Mona Ye ay nasa Mysterious Nether Territory, ang Six Arms ay nagtago ng masamang damdamin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, dahil siya ay nagpadala ng maling impormasyon noon, ang Mysterious Nether Territory ay dumanas ng malaking pagkalugi. Ngayon, tila wala lang ang mga pagkalugi na ito. Mayroon akong Mona Ye dito, kaya ano ang dapat ipag-alala ng Mysterious Nether Territory? Tumawa si Six Arms. Tumayo si Mona Ye at sinabing, Sir Six Arms, gusto kong magbitiw sa iyo. Nawala ang tawa ng Six Arms at nagulat din ang ibang Territory Lords. Sinabi ni Mona Ye, nag-utos sa akin si Sir Royal Lord sa No Return Pass, inutusan ako ng Royal Lord na magtungo kaagad sa Twin Poles Territory para pangasiwaan ang sitwasyon doon. Kasabay nito, iniutos din niya na kung nais ng human race na makipag-ayos muli ng isang kasunduan, magagawa ko ang gusto ko. Natigilan si Six Arms, ngunit mabilis siyang nakabawi. Sa gilid ng Twin Poles Territory, ang Purple Hair Territory Lord ay pinatay at kasalukuyang walang pinuno. Bagamat ang mga innate Territory Lords ay napakalakas lahat, kailangang mayroong namamahala. Talagang may mga kwalipikasyon si Mona Ye. Gayunpaman, ang ibang utos ng Royal Lord ay bahagyang nagseselos sa kanya. Wala siyang alam tungkol dito, kaya halatang walang balak ang Royal Lord na ipaalam sa kanya. Marahil ito ay dahil ang Mysterious Nether Territory ay nagkasundo at hindi na kailangang ipaalam sa kanila. Gayunpaman, sapat na upang makita na mataas pa rin ang pagtingin ng Royal Lord kay Mona Ye. Okay lang kung gusto mong pumunta sa Twin Poles Territory, pero nandoon si Yang Kai ngayon, kaya dapat kang mag-ingat. Babala ng Six Arms. Sa tuwing kikilos si Yang Kai, kailangan niyang magpahinga ng 2 taon. Sa maikling panahon, hindi magkakaroon ng maraming labanan sa Twin Poles Territory. Sabi ni Mona Ye na may maluwag na ekspresyon. Higit pa rito, hindi siya pupunta sa Twin Poles Territory para magsimula ng digmaan sa human race, siya ang magkukusa para makipagkasundo sa kanila. Gaya ng sinabi niya sa Six Arms noon, pagdating sa pagsasanay sa mga sundalo, kailangan ito ng human race, at ganoon din ang Black Ink clan. Kung talagang gusto nilang makipag-ayos sa isang kasunduan, walang sino man ang magsasamantala sa isa pa. Kaya lang nakita ito ng human race ng mas maaga, ang Black Ink clan ay medyo mabagal upang mapagtanto ito. Si Mona Ye ay umalis na mag-isa, hindi nagdadala ng kahit anong Territory Lords kasama niya. Sa katunayan, hindi niya maaaring dalhin ang mga ito sa kanya. Bagamat matagal nang nagkasundo ang Mysterious Nether Territory, ito man ay isang 8th grade o Territory Lord, walang sino man sa kanila ang nangahas na umalis ng ganoon kadali, baka mawalan ng balanse ang kanilang mga high-level na mandirigma at bigyan ng pagkakataon ang kabilang partido na mag-atake.
Sa sandaling dumating si Mona Ye sa Twin Poles Territory, tinipon niya ang lahat ng Territory Lords para sa isang pulong at inihayag ang kanyang utos na makipag-ayos ng kapayapaan sa human race. Marami sa mga Territory Lords ng Twin Poles Territory ay natural na nagkakagulo. Gayunpaman, nang malaman nila na ito ang intensyon ng Royal Lord, tinanggap ito ng Territory Lords nang walang anumang pag-aalinlangan at kahit na nakaramdam ng kaunting saya. Kung talagang gusto nilang makipag-ayos ng kapayapaan, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagtakbo kay Yang Kai sa larangan ng digmaan. Hindi dahil sa takot sila sa kamatayan, sa halip ay inutusan sila ng Royal Lord na sumunod. Pagkatapos magpasya sa isang pangkalahatang direksyon, agad na inutusan ni Mona Ye ang kanyang mga nasasakupan na magtungo sa pangunahing kampo ng human race at ihatid ang kanyang mga intensyon na makipag-ayos ng kapayapaan. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe sa iba pang dosenang mga territory para ibahagi ang impormasyong nakuha niya. Ang resulta ay halata. Marami sa mga Great Territory na mahigpit na nakikipaglaban ay biglang naging mas mapayapa. Bagaman marami pa ring labanan, maaari lamang silang ituring na maliliit na labanan. Mayroong kahit ilang magagandang territory kung saan malinaw na may kalamangan ang Black Ink Clan, ngunit talagang nagsimula silang bawiin ang kanilang puwersa. Malinaw na ito ay dahil natatakot silang ma-target ni Yang Kai, tulad ng nangyari sa Twin Poles Territory. Ang dahilan kung bakit lumitaw si Yang Kai sa Twin Poles Territory ay dahil kritikal ang sitwasyon ng human race. Bagamat ang bawat Great Territory battlefield ay mayroong higit sa 100 innate Territory Lords, si Yang Kai ay maaaring pumatay ng ilang Territory Lords sa isang pagkakataon. Sino ang makakatiyak na hindi sila mamamatay? Habang nagpapagaling pa si Yang Kai, nasa gilid na ang Territory Lords, naghahanda para sa pinakamasama. Hanggat hindi nila masyadong itulak ang human race, hindi nila gagawin ang killing star na iyon. Pagkalipas ng 3 taon, sa isang lihim na silid sa kampo ng human race ng Twin Poles Territory, binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, mas matagal ang proseso ng pagpapagaling kaysa dati, hindi lang dahil kailangan ayusin ang kanyang punit na Divine Soul, kundi dahil din sa mga pinsalang natamo niya sa kanyang desperadong pakikipaglaban sa Purple Hair Territory Lord. Hindi lang nabasag ng mabangis na headbutt ang ulo ng Purple Hair Territory Lord, kundi nabasag din ang kanyang bungo. Pagkatapos ng labanang ito, binawi niya ang ilang paghamak na mayroon siya sa Territory Lord. Ang isang Territory Lord na handang ipagsapalaran ang kanyang buhay ay hindi madaling harapin. Marami siyang karapatang magsalita tungkol sa bagay na ito. Sa hindi mabilang na mga taon, maraming beses na niyang natalo ang mahihina, at ang kanyang sariling tapang at kawalang takot ay nagkaroon ng malaking papel. Ang innate Territory Lords na nataman ng soul-shattering spike, na naging mahiyain bago man lang lumaban, at napatay pagkatapos ay hindi kumakatawan sa tunay na lakas ng mga high-level na mandirigma ng Black Ink Clan. Gayunpaman, hindi niya minamaliit ang kanyang sarili. Hindi alintana kung ang mga Territory Lord na ito ay malakas o mahina, napatay niya ang napakarami sa kanila, kaya ito ay kanyang sariling kakayahan. Sa hinaharap, mas marami pa siyang papatayin. Kahit anong mangyari, kailangan muna niyang harapin ang Twin Poles Territory. Gusto niyang atakihin ang isang Great Territory hanggang sa ang Black Ink Clan ay natakot at pagkatapos ay makipag-chat sa kanila. Paglabas ng secret room, may naghihintay na lalaki sa labas. Nang makita niyang lumitaw si Yang Kai, naging solemn na ang kanyang ekspresyon at ikinuyong niya ang kanyang mga kamao. "Sir, lumabas ka na ba?" Tumangala si Yang Kai at nakita ang isang pamilyar na mukha. Ito ay ang assistant ni Xiang Shan, si Li Xing. Bumalik sa Great Evolution Army, si Xiang Shan ay ang regiment commander ng Eastern Army, kaya itong si Li Xing ay may pananagutan sa pag-asikaso sa ilang sari-saring mga gawain at pagpasa sa mga utos ni Xiang Shan. Ilang beses na ring nakipag-ugnayan sa kanya si Yang Kai. Sa pagtingin sa kanyang kanang mata, nagtanong si Yang Kai. Ano ang nangyari? Noong una, si Li Xing ay may marangal na anyo at gwapong anyo, ngunit ngayon ay nakakuha na siya ng ilang taong karanasan. Higit pa riyan, ang kanyang kanang mata ay naging bulag at mayroong isang kahindek-hindek na sugat sa kanyang pisngi, tulad ng isang alupihan na gumagapang sa kanyang mukha, na nagpamukha sa kanya ng labis na nakakatakot.